Hi, this is Edward and welcome in this video. Andito ako ngayon sa Batangas, isa sa mga well-known resort dito sa Batangas. And ang question na sasagutin natin for this episode ay how to start your business from scratch kung sakaling hindi ka techie, no? So yun yung question na sasagutin natin. Stay tuned. So, the question na sasagutin natin, so how to start a business from scratch kung sakali na hindi ka techie? Unang-unang ma-advise ko ay to look for an existing offer na pwede mo na kagad i-promote. So, pwede ka talaga magsimula from scratch, as in from zero, ikaw gagawa ng product, ikaw gagawa ng mga website, ikaw yung maglalabas ng idea, ikaw yung maglalabas ng puhunan. From zero talaga. It can work. Kaso nga lang, maraming kailangang trabahuin, maraming kailangang gawin. So, for a newbie, no? For a newbie na talagang hindi techie, ang pinaka-best advice na pwede ko maibigay is to look for an existing offer, whether it's a product, or whether it's a business opportunity. Basta dapat ready na, no? Ipo-promote mo na lang. That is the best way to start, no, para sa mga newbie. Now, kapag nakahanap ka na ng ganung klaseng offer, no, ang next na gagawin mo is to focus on one skill. No, ano yung skill na yun? Ano yung one skill na yun na dapat mong pag-focusan? No? Ang skill na yun ay yung traffic generation, no, paano mag-drive ng traffic, and basically paano maging promoter. No, focus ka lang dun sa skill na yun as a newbie, no, as a beginner. Yun lang, no? Hindi mo kailangang mag-coach kagad, hindi mo kailangang pumasok kagad sa mga iba't ibang strategies, etc. Focus ka lang doon kung paano maging magaling na promoter, kung paano maging magaling sa pag-drive ng traffic. No, as an affiliate na nagpo-promote ng existing offer, yun yung number one skill kung saan kakikita, yun yung pinaka income producing activity na pwede mong magawa on your business. So, focus ka lang muna doon, lalo na kung nagsisimula ka pa lang at kung hindi ka techie. And kung magpo-focus ka na doon, no, kung sakaling yun na yung gagawin mo, pag magdadrive ka na ng traffic, ang pwede mong gawin ay mag-focus ka lang din muna sa isang traffic generation strategy. I-master mo muna yung isang traffic generation strategy. Yung isa sa mga common mistake na ginagawa ng iba ay na sobrang dami nilang strategy na ginagawa, na inaaral, na tinetesting. Dahil nangyayari, no, hindi laser focus yung action nila, no, pakalat-kalat, and ang nangyayari, no, hindi rin focus o hindi rin solid yung results. Okay, so ikaw, kahit isang strategy lang muna, whether it's YouTube traffic, whether it's Facebook traffic, whether it's blogging, focus ka lang muna sa isa, masterin mo yon, be proficient dun sa strategy na yon until you get the initial results na gusto mo. Kapag may resulta ka na, kapag nakakapag-produce ka na ng result dun sa isang strategy na yon, you can then proceed sa another traffic generation strategy. Okay? No, so after that, kapag magaling ka na mag-drive ng traffic, pag na-master mo na yung ilang mga traffic generation strategy, doon ka na pwedeng mag-move on. No, pwede ka na mag-improve, siguro pwede ka nang mag-aral ng mga ibang skills like video marketing, no, mag-video, paano mag-webinar, paano mag-coach, etc. Pero again, kung newbie ka at kung mag-start ka pa lang from scratch, no, ang best na ma-advise ko is to look for an existing offer. Look for an existing offer na ready nang i-promote. Ando na lahat, may website, no, meron ng sales funnel, very important. May mga sets of products na pwede mong i-promote, etc. Okay, so I hope this video helps you. Kung sakaling may question ka din regarding entrepreneurship, regarding online marketing, no, post your question below, and kapag napili ko yung question mo, I will create a separate video para sagutin yung question mo. So, thank you so much, and I hope to see you in the next episode.